Ang storyang ito ay pinamagatang Kundiman, Episode 3, Finale, by Julian. Simulan na natin ang kwento. Love? Oh, bakit love? Tanong ko kay Ken noon. Pwede ba? Ha? Pwede saan? Hindi niya masabi nang bigla niya akong hinalikan. At kahit hindi ako marunong, nakipagsabay na lang ako at ginaya ko ang ginagawa niya. Hanggang sa pinapasok niya ang dila niya at nilaro ang dila ko. Hindi ko alam pero nagustuhan ko yun. Ginaya ko lang siya ng matagal. At nung matagal na kami sa posisyon na yun, bigla siyang bumaba sa leeg ko. Pababa sa dibdib. Grabe. Napaungol talaga ako hanggang sa aking alaga na that time. Sobrang tigas na. First time ko yun. Kaya hindi ko alam yung mararamdaman ko. Hanggang sa sinabi niya na ako naman daw. Inulit ko lang yung ginawa niya. Mula sa lips, sa leeg, sa dibdib, hanggang sa alaga niya. Ewan ko ba pero sabi nila yung sa mga Koreano maliliit lang daw. Pero ibahin niyo si Ken. Hindi naman sobrang laki. Siguro mga nasa 5 pulgada. Pero mataba. Kaya natakot ako. Pero dahil na rin sa libog, ay wala nang pagdadalawang isip. Kaya sinubo ko ito. Aray, love! Huwag mo namang isali yung ngipin mo. Sabi sa akin ni Ken. Ay, sorry. First time ko kasi. At ginalingan ko na lang. Para naman, masarapan din siya. At yun na nga. May nangyari na nga sa amin nung araw na yun. At ang saya-saya ko lang na kahit halos 6 na oras lang siya sa bahay, sulit na sulit yun. Halos once a month na kami magkita. Simula nang pumunta siya sa bahay noon. Minsan, doon kami sa apartment nila Ilex. At para naman maging close din sila ni Ken. Sobrang saya ko kasi ang effort niya na kahit wala siyang kotse, nagko-commute ito. Magkita lang kami. Kaya naman, sasabihan ko siya na this coming sem break, pupuntahan ko siya. Kaya tinawagan ko si Ken noon. Oh, hello love. Napatawag ka. Malapit na kasi yung sem break namin eh. Naisipan ko na magbakasyon sa malayo. Sabi ko kay Ken. Ha? Akala ko ba magkasama tayo sa bakasyon sa inyo, love? Magpapaalam na nga ako kay mama eh. Halata yung pagkadismaya sa kanyang boses noon. Bakit? Ayaw mo ba ako sa inyo magbakasyon? Sabi ko kay Ken noon. Really? Gusto mo dito? Wait, I'll talk to mommy. Magpapaalam ako. Sige, love. Kinakabahan ako na ewan pero hindi pa ako nagpapaalam kay papa. Nilakasan ko na ang loob ko. Pa! Oh, bakit anak? Kasi nagyaya si Ken na doon kami magbabarkada magbakasyon sa bahay nila December break. Yung taga Isabela. Opo pa, siya nga. Nagsinungaling na naman po ako, Lord. Sorry po. Sige. Basta, mag-iingat ka anak ha. Malapit lang naman kaya ayos lang. Tsaka alam ko mabait na bata yun si Ken.
Pinayagan nga ako ni Papa noon. Ang alam ni Papa ay kaklase ko pa din si Ken. At taga Isabela lang din naman. Kasi hindi ka panipaniwala kung taga Quezon City. Tapos nag-aaral dito, di ba? At nag-text na nga si Ken. Naayos lang daw. Nandun ako sa kanila. Kaya naman after exam, umuwi kaagad ako para mag-impake. Balak pa nga akong ihatid ni Papa sa terminal ng bus pero ang sabi ko, pa naman, malaki na ako. Kaya ko na to. O sige anak, magte-text ka pa din pagdating mo dun ha. Opo pa. Sige po, aalis na po ako. Medyo mabilis naman yung bus. Mga 5 hours lang ang biyahe ko. Siguro dahil na rin sa gabi ako bumiyahe. At pagbaba ko nga ng bus, nakita ko naman kaagad si Ken. At sumakay na ako kaagad sa kotse nila. Tahimik lang si Ken noon. Hindi ko alam kung bakit. Baka puyat lang. Kaya tinulog ko na lang. Mga nasa 30 minutes din siguro nung ginising niya ako. At nandun na nga kami ng mga 12:00 ng madaling araw. Kaya dumiretso na kami sa kwarto niya. Bukas na lang daw niya ako ipapakilala sa mama niya. Kinabukasan, Love, gising na. Tanghali na. Sabay halik sa akin ni Ken sa noo ko. Good morning. Love, 12:00 na po ng tanghali. Ay, good afternoon pala. Ang lala ko nun. Nakakahiya. Tanghali na ako gumising. Love, tara na. Mag-lunch na tayo. Inaantay ka na ni Mami. At habang pababa kami, doon ko na-realize na ang ganda pala ng bahay nila. 2-story ito. At halata naman na mayaman talaga sila. Pero ni minsan, hindi ko narinig kay Ken na ipinagyayabang niya yun. Ma, si Julian nga pala. Hello po, tita. Good afternoon po. Ma, boyfriend ko. Nagulat ako sa sinabi ni Ken. Kasi wala siya nabanggit na aamin siya. Kaya lumaki talaga yung mata ko sa gulat at tinignan ko lang siya at kinindatan niya ako. Tinignan ko naman yung mama ni Ken na parang gulat na gulat at parang galit. Ken, ito na ba yung moment na kailangan kong offeran si Julian para layuan ka? Bigla ako nabingi na para bang natanga ako na naguguluhan. Ma naman, hindi ka talaga magaling umarte. Sorry na anak, kabado lang. Habang sila nagtatawanan, ako, hindi ko alam kung paano mag-react sa sitwasyon nun. Love, relax ka lang. Alam na ni Mama yung tungkol sa atin. Nung sinabi mo na magbabakasyon ka dito, inamin ko sa kanya. Alam mo, Julian, anak, napansin ko kasing itong anak ko na nagbago. Madalas nakangiti. Tapos nag-aayos. Alam ko na in love siya. Kaya alam kong isang araw, meron siyang ipapakilala siya sa akin. At nung nalaman ko naman na lalaki ito, syempre, nagulat ako. Pero kung mahal ka ng anak ko, mahal din kita. Welcome to our family, Julian. Sa mga sinabi ni tita, medyo naluha ako. Dahil tinanggap niya kami. Salamat po, tita.
Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. No, don't call me tita. Mami na lang, okay? Opo, mami. Ngiting medyo nahihiya ako noon. So kain na tayo. Gutom na ako eh. Sorry love Sabay kiss sa pisngi ko. Ikaw Ken, humanda ka talaga sa akin mamaya. Bulong ko sa kanya noon. Siya nga pala guys, single parent si tita. Si mommy pala. Nabanggit kasi sa akin ni Ken na nung nabuntis ng Koreanong ex niya ang mama niya, iniwan na sila nito at bumalik na sa Korea. Kaya never nagkwento sa akin si Ken about sa father niya. Nilipot ako ni Ken sa Quezon City. Kasi nga, first time ko dito. Nagpunta rin kami sa MOA, nanood ng sine, tapos tanda ko pa yung pinanood namin ng movie. Me Before You. Sobrang nakakaiyak siya na movie. Kasi mas pinili ng bida na mamatay. Kahit na naging masaya naman siya sa piling ng kasintahan niya. Nakakalungkot kasi baka one day mangyari sa amin yun ni Ken. Pero wag naman sana. At nung gabing yun, nakauwi na nga kami. Pagkatapos naming maligo ay may nangyari na naman sa amin. Pero this time, pinasok sa akin ni Ken ang alaga niya. At hindi naman ako umangal. Kahit na masakit, tiniis ko yun para kay Ken. At walang nasayang na gabi na hindi namin inuulit yun. Grabe, apakalibog pala ng jowa ko. Sobrang saya ko noon. Kahit nga sa kotse nila minsan, di namin mapigilan ng init ang katawan. Ilang buwan na nakalipas, na-involved sa isang car accident si tita. Kaya dali-dali akong tumawag kay Ken. Sinagot niya ito pero hindi siya nagsasalita. Love? Hello? Anong lagay ni tita? Hindi pa rin umiimik si Ken. Pero naririnig ko ang iyak niya. At pinatay ang tawag ko. Dali-dali ako umuwi sa amin. Na kahit na may klase ako ay kailangan kong damayan si Ken. Bumiyahe ako ng Manila at nag-text na lang ako kay Papa na kina-ILEX muna ako makikitulog dahil sa project. Pero ang totoo, pupuntahan ko si Ken. Tumawag ako kay Ken noon. Love, andito ko ngayon sa terminal ng bus. Saan yung ospital? Ha? Seryoso, nandito ka sa Manila? Teka, susunduin kita. At sinundo nga ako ni Ken. Pagpasok ko sa sasakyan, niyakap niya ako na mahigpit. At umiyak ito. Niyakap ko na lang din siya at pinatahan siya. Love, tama na maging matibay tayo. Para kay tita. Alam ko lalaban ang mama mo. Oo, love. Naniniwala ako na makakayanan natin to lahat. Tugon sa akin ni Ken noon. Pagpunta namin ng ospital ay sakto naman na sinabi ng doktor na wala na si tita. Gumuho yung mundo ko na imbes na kasama ni Ken si tita ay ako ito, nakasama niya. Iyakap ko lang si Ken. Naiyak ng iyak ng mga panahon na yun. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Gusto kong umiyak pero ayoko. Gusto kong maging matatag para kay Ken.
At doon namin nalaman na ang dami palang utang ni tita na naiwan. Kaya naman yung bahay, kotse at mga ari-arian nila ay kukunin sa kanila. Sobra akong naaawa kay Ken. Wala rin akong magawa. Nalaman din ito ng papa ni Ken at nakipagkita ito sa kanya. Habang ako naman ay pinauwi na ni Ken. Dahil 3 araw na akong absent sa klase ko. Ilang araw lang din ang nakalipas ay nilibing na si tita. Andun ako pero hindi ako kinakausap ni Ken. Hanggang yakap na lang ang ginagawa namin. 1 linggo ang lumipas. Pinuntahan ako ni Ken sa bahay. At buti na lang ay nasa bukid noon si Papa. Nasa kwarto kami noon. Pero hindi kami nag-iimikan. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko ba siya kakausapin. Hanggang sa siya na mismo ang nagsimulang magsalita. Jules, pinapapunta ako ni Papa sa Korea. At doon na lang mag-aaral. Kasi ako daw ang magtutuloy ng business niya. Tatanggapin ko ba dapat yun? Nag-aalangan niyang mukha. Niyakap ko siya. At alam ko, ito ang tama. Kahit masakit. Oo, Ken. Tanggapin mo yun. Matutupad na yung mga pangarap mo. Yung magkaroon ng sariling negosyo. Tapos yung mag-travel abroad, oh. Diba? Naiiyak kong sabi. Jules, nabanggit ko din sa kanya yung relasyon natin. Pero ayaw niya. At pag pumayag daw ako ay kailangan nating putulin ng meron tayo. Naiiyak na sabi ni Ken. Ken, ito na yung chance mong magkasama kayo. Yung magkasama kayo ng papa mo. Pero ayoko mawala ka sa buhay ko. Pero Ken, para sa pangarap mo to eh. So, ano? Ganun-ganun na lang yun, Jules? Ayaw mo na sa akin? Pinagtutulakan mo na ako? Gustuhin ko man magstay si Ken? Kailangan niya to. At bata pa kami. Hindi ko alam. Wala akong maisip na ibang paraan. Kundi ang sumang-ayon sa papa niya. Alam ko, ito ang tama. At ito ang nakararapat para sa aming dalawa. Oo, Ken. Ayokong hindian mo yung magandang oportunidad na nag-aantay para sa'yo. Ano naman sa tingin mo? Magiging masaya ako? Sabi ni Ken noon. Bakit, Ken? Sa tingin mo, makakaya natin? Lahat ng to, wala pa tayong nararating at napapatunayan sa buhay. Handa akong iwan ka. Gumanda lang yung buhay mo, Ken. Lahat iyon gagawin ko para sa'yo. Alam mo, Jules, ang bilis mo naman sumuko. Nag-walkout siya noon at umalis na mabilis. Hindi ko alam kung saan siya. Tinatawagan ko yung phone niya pero can't be reached na. Nagsisisi ako kung tama ba ako. Pero paninindigan ko na lang yun. Lumipas ang ilang buwan, madalas na ako nagiinom. Hindi pumapasok at nung natanggap ko yung grades ko, 3 yung bagsak ko. Doon ako natauhan na sinisira ko na yung sarili ko. Pati nga sina Alex at Kim, inaway ko na nang dahil sa pagsasaway nila sa akin sa pag-inom at hindi ko pagpasok. Hanggang isang gabi, kinausap ako ni Papa.
Anak, ano bang nangyayari sa'yo? 3 bagsak mo. Tapos, hindi ka na rin pala pumapasok sa school. Sabihin mo lang kung ayaw mo na mag-aral. Kaysa ganyan lang ginagawa mo. Sinasayang mo lang ang lahat. Hindi mo inisip yung mga paghihirap namin sa'yo ng mama mo. Sorry pa. Sorry. Pangako. Babawi po ako. Aayusin ko po ang sarili ko. Isang chance na lang, Julian. Isang chance na lang. Tugon sa akin ni Papa. Sinimulan kong ayusin ang lahat. Mula sa pakikipagbati kila Alex at Kim. Bumalik din ako sa matinong pag-aaral. Pinabalik na rin ako sa varsity. At dahil graduate na ngayong iba sa Timay, nakapasok din ako sa official list. Lumipas ang taon ay, sa wakas, nakagraduate din ako. Nag-6 na taon ako dahil sa pangyayaring yon. Pero, masaya pa din ako kasi nakapagtapos din ako. 6 na buwan na lang at board exam na. Engineer na that time sina Alex at Kim. Kaya minsan, binibisita pa din nila ako sa Manila. At syempre, masaya ako sa ganun. Kahit minsan, naiisip ko pa rin si Ken. Kung nasa na ba siya, kung kamusta na ba siya. Binala ko kasi siya para makalimutan ko na siya. At para makapag-focus siya sa Korea. Para wala na kaming communication sa isa't isa. 2 buwan na ako dito sa Manila. Tapos, naisipan kong kumain muna sa Jollibee. Malapit dito sa Recto. Sa taas ako kumain na may medyo malapit sa CR. Chicken at spaghetti yung in-order ko kasi favorite ko yun eh. Nang biglang may lumabas sa CR. Hindi ko sigurado kung si Ken eh. Pero yung tibok ng puso ko, sinasabing siya yun eh. Julian? Ken? Tumayo ako noon nang bigla niya akong yakapin. Grabe, sobrang saya ko ng mga araw na yun. Yung wakap din ako ng napakahigpit. Hindi na ako nahiya sa ibang tao kasi hindi naman nila ako kilala eh. Hanggang sa napansin ni Ken na matagal na ata kami magkayakap. Kaya kumalas ito. Julian, kamusta ka na? Anong ginagawa mo rito sa Manila? Eto Ken, okay lang naman. Nagre-review ako ngayon for board exam. Ikaw ba? Bumisita ako sa puntod ni Mami para ibalita na ikakasal na ako. Ikakasal? Gumuho yung mundo ko sa mga narinig ko. Akala ko, ang pagkakitang ito ay para ituloy yung nasimulan naming love story. Pero hindi pala. Talaga, Ken? Congrats ha. Pagbati ko sa kanya noon na may kasamang pagkukunwaring ngiti. Thank you, Jules. Nagkwentuhan pa kami. Sa kwento niya, sobrang saya niya. May anak na si Ken. Pero ngayon pa lang sila ikakasal. Kasi maselan daw yung naging pagbubuntis ng asawa nito. Naging magaan yung pakiramdam ko nang makita ko siya. At alam kong sobrang saya niya. Alam kong huli na ang lahat pero at least I had a closure. Para makamove on na ako, humingi ako ng one last big hug. Binigay niya naman yon. At hinalikan din niya ako sa noo ko. At sabay alis na. Pagkatapos nun,
hindi ako nagmukmok. Kung hindi, mas pinagbutihan ko pa ang pag-review para kay mama at papa. Hanggang sa nakaya ko nang i-unblock si Ken sa Facebook. Tapos, nakita ko sa post niya na ang pangalan ng anak niya ay Prince Julian. Napangiti na lang ako. Kasi, hindi man kami sa huli. Alam kong hindi siya nagsisisi na naging kami. Since then, alam na rin nila papa na bisexual ako. Lately ko lang din na-discover yung term na bisexual. Kasi sa amin, pag nagkagusto ka sa kapwa mo lalaki, bakla ka na. Hindi man kami happy ending ni Ken, happy naman ako sa naging takbo ng buhay ko. Isa na akong ganap na engineer ngayon. At umaasa na mahanap na yung the one ko. 27 na kasi ako eh. Wala na pong POV dito si Ken. Kasi hindi naman talaga niya alam na ikukwento ko ito. At ewan ko din naman kung maririnig niya to. Sana guys, marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa kwento ko. Okay, so gising pa din nga tayo guys, no? Gusto ko kasing may upload na yung complete episode ng story natin para naman mas madami tayong mapakinggan. At sa mga gusto pong magbigay ng support at pampagising to make us more energetic, yung GCash number natin guys, nasa description box lang yan Balik tayo dun sa story ni Julian. Alam mo Julian, habang ninanarrate ko yung story mo, sobrang dami kong emosyon na nararamdaman. Lungkot, saya, kilig, yung pakiramdam na kung paano magmahal muli. At madami din akong natutunan dito Hindi lang about sa romantic love. Meron ding pagmamahal sa magulang, sa kaibigan, at yung pagmamahal sa sarili. And I am so proud of you bro kasi hindi ka naging selfish You did the right thing. Hinayaan mo si Ken na maabot niya yung pangarap niya. Kahit na ang kapalit nito ay yung pagmamahalan nyo. Hindi mo makakamit kung ano ka man ngayon kung hindi dahil sa mga naging desisyon mo sa buhay. I am so happy for you na isa ka ng ganap na engineer. And don't lose hope. 27 ka pa lang. You're still young. At naniniwala ako na hindi pa dito nagtatapos ang love story mo. Marami pang darating for you. Naalala ko guys, sabi nga ni Moira, just because two people didn't end up together, it doesn't mean it was a failed relationship. We can also choose to see it in a way na that, wow, I've got the privilege of knowing and loving and learning from this person. Even it was just a short time. We can choose gratitude over bitterness. We can choose joy over pain. And we can choose freedom over guilt. Alam ko guys, merong iilan sa inyo ang magsasabi na they don't like it kasi hindi naman happy ending. Kasi hindi naman nagkatuluyan sila. I respect how you feel dun sa story natin. I don't wanna invalidate your feelings. Pero guys, most of our stories are true stories of our listeners. It is what it is. Minsan kasi, it's not about the happy ending It's about the story itself. Yung moral lesson, yung experiences na makukuha natin sa mga bawat story na napapakinggan natin. A lot of us feel that love is staying together. But sometimes, love is setting people free. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, i-email nyo lang po yan sa iamrensantiago@gmail.com. At pangako guys, inanarrate natin yan lahat. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat ng taong sumusuporta at patuloy na nakikinig sa channel natin. Hanggang sa muli!